Josue Kapitulo 18. Ang paghahati sa iba pang bahagi ng lupain. Matapos nilang sakupin ang lupain iyon, ang buong Israel ay nagtipon sa Shilo at itinayo roon ang toldang tipanan. 7 lipi ni Israel ang hindi pa tumatanggap ng kanilang kaparte sa lupain. Kaya sinabi sa kanila ni Josue, "Kailan pa ninyo sasakupin ang lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninuno? Pumili kayo ng 3 lalaki sa bawat lipi. Lilibutin nila ang buong lupain upang gumawa ng plano sa paghahati nito para sa kanila. Pagbalik nila, hahatiin sa 7 ang buong lupain. Ngunit hindi magagalaw ang bahagi ni Juda sa timog. Sa timog ni Juda sa timog, ni ang bahagi ni Jose sa hilaga. Gagawa kayo ng plano at ilalagay roon ang kani-kanilang hangganan. Ibibigay sa akin ang plano at gagawin ko ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. Hindi tatanggap ng bahagi ang mga Levita sapagkat ang bahagi nila ay ang paglilingkod kay Yahweh bilang mga pari. Ang mga lipi naman ni Gad at Ruben at ang kalahati ng lipi ni Manases ay matatag na sa lupaing ibinigay sa kanila ni Moises sa ibayo ng Jordan." Nang humarap sa kanya ang mga napili, sinabi sa kanila ni Josue, "Lumakad na kayo at tignan ninyo ang lupain. Gumawa kayo ng ulat at ibigay sa akin sa inyong pagbabalik. Ako ang gagawa ng palabunutan dito sa Shilo para sa inyo ayon sa utos ni Yahweh." Sinuri nga nila ang buong lupain at hinati sa 7. Itinala nila ang mga lungsod at bayang saklaw ng bawat bahagi. Pagkatapos bumalik sila kay Josue sa Shilo. Ginawa nga ni Josue ang palabunutan ayon sa utos ni Yahweh. At sa pamamagitan nito ay binigyan niya ng bawat lipi ng kani-kanilang parte sa lupain. Ang bahagi ng lipi ni Benjamin nasa pagitan ng lupain ng lipi ni Juda at ni Jose, ang lupaing napapunta sa mga angka ng lipi ni Benjamin. Sa hilaga, ang hangganan nito ay nagsimula sa Ilog Jordan, umahon sa hilaga ng Jericho, napakanluran sa Kaburulan at nagtapos sa ilang ng Bethaven. Buhat dito ay nagtungo sa gulod sa gawing timog ng Luz na tinatawag na Bethel. Nagtuloy sa Atarot Adar na nasa kabundukan sa timog ng Beth Horon, ibaba. Buhat naman sa kanluran ng bundok na nasa timog ng Beth Horon ay lumiko papuntang timog at nagtapos sa lungsod ng Baal, na ngayon tinatawag na lungsod ng Jearim. Isang lungsod ng lipi ni Juda, ito ang hangganan sa kanluran. Sa timog, ang hangganan ng lupain ito ay nagsimula sa gilid ng lungsod ng Jearim at nagtapos sa batisan ng Neftoa. Lumusong patungo sa paanan ng bundok na nasa silangan ng libis ng Ben Hinnom at hilaga ng libis ng Rephaim. Tinahak ang libis ng Ben Hinnom na nasa timog ng bundok ng mga Jebuseo at nagtuloy sa En Rogel. Buhat dito, lumusong pahilaga patungo sa En Shemesh, nagtuloy ng Kileliot na nasa tapat ng tawiran ng Adumim, at lumusong sa bato ni Bohan na anak ni Ruben. Dumaan sa hilagang gulod ng bundok ng Bet Araba at lumusong sa Araba. Dumaan sa hilaga ng bundok ng Bet Hogla at nagtapos sa pinagtagpuan ng dagat na patay at ng ilog Jordan. Ito ang hangganan sa Ang ilog Jordan naman ang hangganan sa gawing silangan. Ito ang mga hangganan ng lupaing napapunta sa lipi ni Benjamin. Ang mga lungsod na napupunta sa lipi ni Benjamin ay ang Jericho, Beth Hogla at Emek Casis, Beth Araba, Zemaraim at Bethel, Avim Para at Ofra, Kefar Amoni, Ofni at Geba. 12 lungsod kasama ang mga nayon sa paligid. Kasama rin ang Gibeon, Rama at Tirot, Mispa, Sefira at Moza, Requem, Irpil at Tarala, Zela,
Elef at Jebus or Jerusalem, Gibyat at lungsod ng Jearim, 14 na lungsod kasama ang kanilang mga nayon. Ito ang bahagi ni Benjamin ayon sa kanilang mga angkan.